sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko. Kung babae ka, huwag mong tulungan ang mga lalaki unless utos ni Father God gawin mo. So, gusto ko i-share tong testimonies ko, utos ni Father God, para i-warn ang mga babae, lahat ng mga babae, that hindi lahat ang tao pwede natin tulungan. Okay? Most especially mga lalaki who are worldly, sinful, ayaw magsisi kasi sa pride nila, gusto nila i-keep. Okay? So, ito mga testimonies ko ng mga lalaki that I helped. Iba was maganda at yung outcome, namatay yung lalaki pero pumasok naman siya sa langit kasi I led him to Jesus Christ. Nagkumbaba siya at nagawa niya ang kalooban ni Father God. Pero yung ibang lalaki naman, masama yung experiences ko kasi gusto nila i-keep yung pride nila. And what I gained doon is that I gained wisdom and alam ko na like, ayoko nang tulungan yon. Alam ko na yung outcome. So, let me share to you yung mga testimonies ko. Yung una is yung mga lalaki that ang dami nilang tanong. Oh my gosh, ang dami nilang tanong. Okay? For example, sa akin, yung tanong tungkol kay Jesus Christ kasi nagpa-preach ako online, not only sa YouTube, but Facebook as well. Okay? So, gusto niya malaman ang mga Bible verses, mga revelations, sa visions ko, dreams and everything, anong mangyayari sa Pilipinas, whatever. Okay? And afterwards, napapagod na ako sa mga katanong niya. Kasi, iba-iba, parang siyang newscaster. You know, yung gusto niya i-report sa akin ang mga masamang nangyayari sa buhay niya at sa mundo. And gusto niya malaman ano yung solution to it. And sabi ko sa kanya, yung unang kailangan mong gawin, magsisi ka. Parang wala kang desire magsisi. Puro gusto mo yung wisdom, yung mga turo na ni Jesus Christ or yung nasasabi ko sa iyo. Pero, saan yung ganun? Yung gusto mo talagang magbagong buhay. At sabi niya, yeah, gusto ko. Just answer my questions na lang. I'll get there. Sabi ng Holy Spirit, Mother God sa akin, hindi. Loko to. Lokong lalaki to. Gagamitin lang niya ikaw para kunin ang wisdom mo para i-share niya sa ibang tao and say, kita mo, meron ako natuto. Parang siyang Pharisee. No? Yung bad Pharisees na rebuke ni Jesus Christ. Na meron ang dami nilang wisdom, pero yung puso nila madumi. Ayaw nila magsisi at magbagong buhay. Gusto nila i-praise sila mga tao kasi ang matalino sila. See? Yun ang sabi ako, Holy Spirit sa akin, Mother God. Waste of time yan at distraction. Ignore mo na. Huwag mo na isagot ang mga yung tanong niya. And so over time, nagawa ko yun and natigil ang mga messages niya sa akin. And I believe through prayer is because wala na siya na kuha sa akin ng pwede niyang to gain benefit, right? So, punta na lang siya sa ibang tao na pwedeng ibigay sa kanya ang gusto niya, right? So, I put a boundary, okay? Nasabi ko sa kanya, napakita ko through yung ignore ko siya that you're not wasting my time anymore. Ang dami ko pang pwedeng tulungan ng mga tao ng kailangan ng tulong ko para pumasok sila sa langit kasi gusto nilang malaman anong dapat nilang gawin para magbagong buhay. Pero ikaw,
ayaw mo magbagong buhay eh. Gusto mo ng wisdom eh. So, I had to leave him. So, women, please, mga babae, leave those men. Huwag kayong parang, ay, ang sweet naman, kasi gusto niyang malaman ang daming na alam ko. Hindi, merong gimmick yan, okay? Gusto nilang kumuha ang anong meron ka. Gotta be wise, okay? And, of course, pray. And lahat to, hindi lahat, I'm telling you, hindi lahat ng mga lalaking ganito. Okay? Yung mga lalaking ayaw magbagong buhay, ayaw magsisi, ayaw mag-submit and obey to the Lordship of Jesus Christ. Ito yung mga taong ganito that kailangan tanggalin mo sa buhay. Don't give them attention. Okay? Second, ito, mga lalaki, they're asking for help. Okay? Physical help. Kasi hindi nila kaya. For example, last year, natulungan ko ang uncle ko. Ninong, actually. Na yung paa niya, na-damage ang kanang paa niya. So, sabi niya, oh, pwede ba tumira ko dyan sa bahay mo? Alagaan mo ko. Kasi alam niya na alaga ko ang mommy and daddy ko. And, it was good. Although namatay sila, kasi talagang papunta na doon eh. Pero yung survival mode that nakaya ko lahat yun and meron akong experience, sabi niya like, ikaw na nga alam kung pwedeng alagaan ako. Wala tong pamilya, ininong ko. So, ako, naawa ako. I said yes. Pero hindi ko natanong kay Father God kung kalooban niya yun. Over time, well, the first day, hindi na, it was so bad. It was so bad. Gusto kong umalis na siya sa bahay ko. Naaway kami kasi he started an argument. Na-express ko yung emotions ko tungkol sa situation and gusto niyang i-further analyze it to the point na na-argue nang kami. And I don't know if he meant it or unintentionally. And then every day, nangyayari yun. Na-argue kami. And at the same time, lahat ng kilos ko, nang tulungan ko siya sa mga, pumunta sa banyo, sa kitchen, sa bedroom, meron siyang utos sa akin ng, no, wag mong gawin yan. Etong gusto ko. Yan. So, lahat merong command na sasakal ako. So, sabi ko ni Father God, Kenny, my name is ganun kasi, Kenny. So, sabi ko ni Father God, you know what? Alisin mo yung ninong mo. Kasi, first, energy drainer. Okay? And second, distraction sa kalooban ko ni Father God. Okay? Kasi noon, I can do ano man ang utos ni Father God. Kasi wala na akong pamilya eh. Andun na sa langit. Halos lahat na sila sa langit. Yung ninong ko, yes, pamilya ko siya, pero ayaw niya mag-submit and obey to the Lordship of Jesus Christ. Tapos kukuha niya pa ako kasi awain ako, right? Na hindi ko kayang sabihin sa kanya, Ninong, hindi ko kaya alagaan ka. No, kasi gusto kong tulungan ng mga tao. But God was teaching me, no, not everyone you can help. So, napuno na ako one day. And sabi ko, Ninong, out ka na. I mean, there was he had a surgery, so eksakto, I helped him out sa hospital, and wala na siya, hindi na siya bumalik dito sa bahay. And I'm free to go where God tells me to go.
And all because hindi ko natanong kay Father God, kalooban mo ba to? Naawa ako, tulungan ng isang lalaki. So the moral there, the story, is there are ibang lalaki, gusto nilang tulungan mo sila as ikaw babae, para i-control ka, maging slave. You know, I felt like, and na-forgive ko ng ninong ko, but gusto ko nang i-share to para mabukas ang isip ng mga babae. Okay? That, na-feel ko, hindi na ako tao ang trato niya sa akin. Parang maid na. Okay? Sa bahay ko. Bahay ko to eh. Actually, it's not even my bahay. It's the Lord's bahay, Jesus Christ. He owns this. You see? So, when nagawa niya yun, sabi ko, you gotta get out of here. Hindi na pwedeng i-abuse mo ako. Sobrang, I felt yung put down. Okay? And I thank God na obey ako kay Father God, yung will niya, that alisin siya. So, that's one of the testimonies of mine. And lastly, isa pang lalaki that is not good that I encountered is yung 'di ba dito sa Pilipinas, yung mga lalaki, when they go inside the building, kailangan, out of courtesy and as a gentleman, buksan ang pintuan sa mga tao, man or woman, sa likod mo, right? Ako, I do the same thing kasi naturo sa akin ng tatay ko, nanay ko, gawin yun. Hindi yung mga culture and traditions dito sa Pilipinas. Okay? Kasi, courtesy yun din eh. That's the right thing to do. Walang favoritism ng, ay, ganon, lalaki ako, kailangan kong gawin to. Kung babae ako, bahala kayo dyan kasi Donya ako. Right? Or, Maria Clara ako, so, kayo, prinsesa ako, kailangan kayo mag-serve sa akin. No. Okay? So, there was many times na I went through the mall. Walang guard, okay, to open the door. Ito sa Juan Ayala, okay, sa Makati. And I held yung door, pintuan, para sa lalaki sa likod ko. And alam nyo, oh my gosh, they just go walk past me. Parang ako yung pintuan, walang just walk, walang thank you. Sabi ko, after 2 or 3, puno na ako, na heartbroken na ako talaga. So, sabi ko, Lord Jesus Christ, bakit gano'n ang mga lalaki dito? Mga Pilipino, lalaki. Akala ko mabait sila. And sabi ko, Jesus Christ, alam mo, pride nila yan eh. Kasi sa culture ng Pilipinas, kung ikaw ang babae, nagawa mo yun, parang salpak or you punch their pride. Kasi napakita mo sa kanila, saan yung gentleman mo? Ako mas gentle woman, right? And I didn't mean to. Nagawa ko ng yun para gusto kong gawin sa akin din yun. Ano man, sino man, lalaki, babae, I don't care. That's the right thing to do, courtesy yun. So, after that, hindi ko na ganun na gawa if kung lalaki ka dyan, hindi na, bahala ka na. I don't mean to, okay? And there are some lalaki that
that I encountered, then nag-thank you naman sa akin. You know who? It were yung mga foreigners, mga Amerikano or mga UK. I was like, you're welcome, you know? And it felt good kasi parang merong lalaking na-appreciate sa akin yung nagawa ko. And I'm not asking appreciation, but parang it feels good, di ba? But yung mga madaming Pilipinong lalaki dito, they don't. And it's sad kasi sa pride nila. Kasi ang daming strongholds dito. Sasabihin yung sa kanila that in traditions and cultures that when natulungan ka ng babae, mahina kang loob, mahina kang tao, lalaki. Ano ka, bakla? See, there's a lot of strongholds dito sa isip ng mga lalaki. It's sad. That's why they treated me that way. Now, another one, positive naman, okay? Ito, tatay ko. Okay? Na utos ni Father God sa akin, alagaan ang tatay ko kasi mahina na siya at after a year, namatay siya. And yun, talaga, it hit his pride. Kasi hindi niya kayang magbangon sa kama. Ang hina niya, he lost 30 to 40 pounds. And the worst part was, hindi niya kayang to hold yung baso para mag-inom. Ikaw lalaki, if you're watching this, wouldn't you be embarrassed that kailangan mong sabihin sa anak mong babae or yung misis mo, tulungan mo ako, uhaw ako, inom ako. Bangon mo ako, hindi ko kaya magbangon sa kama. You know, it took my dad quite a while. Pero, afterwards, nagkumbaba siya kasi na-accept niya. Mahina na siya, hindi niya kaya. And siguro, na-accept na din niya, malapit na siyang kunin ni Father God. So, gusto niya magsisi na. And how, you know what happened? Na-treat niya kami ni Mommy, hindi nang yung, na-feel ko yung sobrang pagmamahal niya na appreciation. For so long. I mean, when malakas siya, hindi siya nagsasay parating thank you or mahal kita. But God changed his heart. And I miss my daddy like that. Nag-pray ako parati araw-araw. When bata pa ako, sabi ko, Lord, sana mabait ang tatay ko. I-change mo yung puso niya. Hindi naman masama ang daddy ko sobra. Okay? Mainit ng ulo most of the time kasi siyempre nasa stress out sa trabaho, buhay. Alagaan kami ng mami ko kasi padre ng pamilya. Pero it didn't help him until when nawala na yung lakas niya, strength niya. Then God changed him. I saw my daddy from yung Superman to skeleton. Pero yung puso niya parang bata, submissive to the Lord Jesus Christ. Hindi ang kalooban na niya. And nagsasorry siya parati sa amin. Sino man. And pasalamat siya parati. Na-appreciate niya lahat. So, that was good experience of mine. To the point when namatay siya, pumasok siya sa langit. Alam ko, not only sa panaginip ko, pero sabi ni Jesus Christ sa akin. So that was the good one, right?
that I'll always remember, sulit yun na tulungan ko ang daddy ko. Kasi kalooban ng Diyos. Nautos sa akin. Even though mahirap, pasulit naman, pumasok siya sa langit. Nagbago ang puso niya, and ako din. I learned to be patient. I learned to be strong. Kasi wala yung daddy ko dun. Hindi niya ako kayang alagaan. Akong dapat alagaan siya. Pero sabi na naman ni Father God, ako yung tatay mo. Akong mag-aalaga sa inyo. I saw that. So, gusto ko nang encourage mga babae. That it's better, huwag niyo tulungan ng mga lalaki unless God ordered you to. And actually, it's better tayo mga babae, tulungan natin ang mga kapwang babae din. Mga bata. Kasi sila ang kailangan eh. Silang kailangan ng tulong at sila ang mas appreciative. And matutuwa ka sa kanila. That ma-encourage ka ng, ay, yeah, maganda yung nagawa ko ah. Na-inspire ko sila para sundin si Jesus Christ, yung kalooban niya. So, sana na tuto kayo dito. Please share this para mas madaming mga babae magising sa katotohanan dito na hindi lahat pwede natin tulungan, especially mga lalaki, dahil sa pride nila. Okay? I'm not saying everyone, okay? Please remember, hindi lahat ang lalaki. I'm saying, but the majority. So, kailangan meron kayong discernment and wisdom galing kay Jesus Christ. So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.